24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dagdag gastos na naman ngayong 2024. May buwan naman ng dagdag singil kasi ang Meralco ngayong Enero. 17 piso agad yan para sa mga karaniwang bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan. At posible pa yang masundan ayon po sa Meralco dahil sa epekto ng El Nino. Nakatutok si Bernadette Reyes. Hindi pa nga nakakabawi sa mga gastos nitong Disyembre, heto't aalagwa na rin ang singil ng Meralco ngayong bagong taon. 8 centavos per kilowatt-hour ang dagdag singil o 17 pesos sa mga karaniwang bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan. Barya sa ilan pero malaking bagay raw para kay Connie na hirap na sa buwan ng bayarin. Hindi ko nga alam kung paano mababudget kasi ewan ko kung paano magkakasya yung kita namin dito sa lahat. Ayon sa Meralco, tumaas kasi ang gasto sa pag-produce ng kuryente, bukod pa sa gasto sa transmission. Hindi na talaga ito napigilan sapagkat yung kondisyon sa spot market at yung pagtaas sa presyo ng independent power producers dahil nga sa gumamit ng mas mataas na halaga ng fuel. Pero posibleng magmahal pa yan lalo dahil sa epekto ng init na dala ng El Nino. Ayon sa Meralco, maaaring tumaas ang demand o pangangailangan sa kuryente ng mga consumer, habang maaari namang bumaba ang supply ng kuryente mula sa mga hydroelectric power plant. Kaya naman may ilang paghahanda na ang Meralco. Kabilang dyan ang Interruptible Load Program. Ipaprioritize natin yung mga households na hindi mawalan ng kuryente habang yung mga large business establishments tumatakbo ng kanilang genset. Ang forecast naman ng DOE so far is hindi tayo magkaka-red or yellow alert for this year even with the El Nino. Makatutulong daw kung sisiguraduhing maayos ang mga appliance. Kagaya ng electric fan po, pag madumi yun, siyempre mahina rin yung ikot, parang mabagal din po. Kaya kailangan linisin mo. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Ayuda kapalit ng pirma. Naglipa na sa ilang barangay para matuloy ang pag-amyenda sa 1987 Constitution. Pinupuna rin ang isang TV ad na nagsusulong niyan na paninira umano sa People Power Revolution. Nakatutok si Jonathan Andal. Ngunit pangako, napako. Ang pinayaman ng konstitusyon, mamamakyaw at negosyante. Ang magsasaka, EDSA Puera. Itama ang hindi patas na 1987 Constitution. Gawing saligang patas, ang saligang batas. Inilabas kagabi sa mga TV station ang advertisement na ito na naghihikayat na baguhin ang kasalukuyang konstitusyon. Sa ad mismo, nakalagay na ito ay paid advertisement ng Gana Atienza Avisado Law Offices. Nakapanayam namin ng law firm na nagsabing ang nasa likod daw nito ang kanilang kliyente na grupong PIRMA o People's Initiative for Modernization and Reform Action. Ito rin daw ang grupong nagsulong ng pagbabago ng saligang batas mula pa nung panahon ni Pangulong Fidel Ramos. This move is just to invite public discussion. Gusto lang ho namin na ma-involve din yung tao, ma-inform yung mga tao. This is also an information campaign. Pero ngayon pa lang ilang mambabatas na ang umaalma rito. Si Representative Franz Castro gustong malaman kung sino ang nagpondo sa naturang TV ad. Kung galing ba ito sa kaban ng bayan o pera mula sa banyagang interes. Tugon naman ng grupo. Walang public funds na nagamit dito. Lahat ito galing sa private sectors na nagpupush ng change sa constitution natin. Pinupuna naman ni Congressman Edsel Lagman ang paggamit ng katagang EDSA Puera sa TV ad. Aniya paraan daw ito ng pamilya Marcos para siraan ang EDSA People Power Revolution na naging daan para sa pagbabalangkas ng kasalukuyang 1987 Constitution. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng pamilya Marcos at ng Malacanang ukol dito. Ang susunod sa plano ng grupong PIRMA para sa charter change o CHACHA, isulong ang People's Initiative. Sa ilalim nito, maaaring magpanukala ang taong bayan ng mga pagbabago sa konstitusyon kung makakalap ang pirma ng 12% ng mga botante sa buong bansa. Sa gitna nito, may mga gumugulong na umanong mga pirmahan ng petisyon sa mga barangay, gaya ng nakunan sa video na ito na may isang babaeng nangangalap ng pirma na may pakonsuelo raw na ayuda. Para saan po yung signature campaign? Para po sa pag-amyenda o sa pagbabago ng 1987 Constitution. Kung ito po magkaroon ng pagbabago, gagawain na pong batas ang AIX at tupad.
Hindi kung kayo po pipirma po dito. Meron pong pakinsuelo sa atin ang mahal na congressman. Bibigyan po tayo ng AX. O, di ba? Galing ang video sa Quezon City Urban Poor Coordinating Council na kinunan daw sa Barangay Old Capitol site nitong Sabado. Ang banggit po ng mga taga-Barangay Old Capitol site, etong Pebrero daw po, ang payout ng AX. 2,000 daw po yun. Pinuntahan ko ang naturang barangay at nakausap ang ilang residenteng pumirma sa petisyon ng charter change. Ba't po kayo pumirma? na kami tayo. Siyempre, ayuda yun eh. Walang pangbiling bigas. Pero pinaliwanag yung charter change. Anong pagkakapaliwanag na lang? Parang walang pinaliwanag na gayon, ganun. Kung alam sana namin na may paliwanag na tama, hindi sana kami pipirma dyan. Hindi niya ipiniliwanag kung ano yun. Basta ano na lang. Pirma na lang. Nilagay na yung pangalan ko doon, tapos pirma na lang ako. Tapos kinuha yung present number ko. Yun. Pero may ilan din namang kahit inengganyo, hindi raw pumirma. Kasi hindi ako aware sa yung gusto nilang mangyari. Gusto ko yung pinapaliwanag ng mas maayos. Bago Bago ako pumirma sa ganun. Ayon sa grupong Bayan Muna, sa Barangay Silangan naman sa San Mateo Rizal, 5 kilong bigas daw ang bigayan kapalit ng pirma sa tsatsya. Sa Bicol naman, 100 piso umano ang alok sa bawat pirma, ayon kay Albay Representative Edsel Lagman. Pati sa Davao City, umabot na rin daw ang pirmahang ito para sa tsatsya. Kaya nagpaalala si Congressman Paulo Duterte sa mga Davaoenyo na huwag ibenta ang kaluluwa sa 100 piso o 10,000 piso lang kapalit ng pirma. Gayunman, choice pa rin daw ng mga Davaoenyo kung gusto nilang sundan ang aniyay minions ng isang taong nangangarap daw maging mahusay sa Kongreso. Galit ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos nang malamang ginagamit ang ayuda para makalikom ng pirma sa charter change. Tanong kawalang hiyanto. Maliwanag na nag-aalok sila ng DSWD, ng AX, may tupad pa, at may MAIP na DOH. Gugulat na lang tayo na benta na pala natin sa mababang halaga ng 100 piso ang ating konstitusyon. Hinihingan namin ang pahayagang DSWD. Ang DOH naman at DOLE sinabing pinaiimbestigahan na raw ito. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Kaugnay pa rin niya, naghain ng resolusyon si Senador Amy Marcos para imbestigahan ang umano'y paggamit ng ayuda at iba pang panlilinlang umano para mangalap ng lagda para isulong ang pagbabago ng konstitusyon. Usapin sa pinag-aagawang teritoryo, pagpapalakas ng alyansa at pagpapatibay ng kasunduan sa renewable energy at natural gas. Ilan lang yan sa mga napagkasunduan sa pulong ni na Pangulong Bongbong Marcos at Indonesian President Joko Widodo na nasa Pilipinas ngayon. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa kabila ng panunuyo ng Pilipinas sa suporta ng ASEAN kaugnay ng mga issue sa West Philippine Sea, nananatiling mailap ang Code of Conduct mula mismo sa ASEAN. Kanina kabilang yan sa mga napag-usapan ni Pangulong Bongbong Marcos at the Indonesian President Joko Widodo na bumisita sa Malacanang. President Widodo and I had a fruitful and honest discussion on regional events of mutual interest such as the developments in the South China Sea and ASEAN cooperation and initiatives. The Philippines and Indonesia affirmed our insistence on the universality of UNCLOS, which sets out the legal framework that governs all activities in the oceans and in the seas. Sa panig ng Indonesia, isinusulong nito ang kooperasyon sa seguridad sa border ng dalawang bansa sa pamamagitan ng joint patrols. But there are many things still need to be improved. Revision of border crossing agreement and border patrol agreement of 1975 need to be expedited. Settlement of continental boundaries need to be pushed. I also seek your Excellency support related to purchase of anti-submarine warfare aircrafts for the Philippine Navy from PT DI Indonesia. Hiningi rin ni Widodo ang suporta ng palasyo para sa pagpapabilis ng groundbreaking ng North-South Commuter Railway Project at proteksyon ng Indonesian coffee products. Nilagdaan na rin kanina ang kasunduan kaugnay ng tuloy na pagsusupply ng Indonesia sa Pilipinas ng coal, lalo't sa kanila galing ang 98% ng coal imports ng bansa noong 2022.
Ipinangako yan ng Indonesia sa state visit doon ni Pangulong Marcos noong 2022. Our ministries have worked hard, and today we saw one of these works bear fruit as we witnessed the signing of the MOU on the cooperation in the field of energy. Laman din ang kasunduan ng pagtutulungan kaugnay ng renewable energy at natural gas. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Kasabay ng pulong ng Pangulo sa Indonesian President ang pagtitipon ng pamilya at taga-suporta ng nakapiit na Pinay sa Indonesia na si Mary Jane Veloso. Nagpadala raw sila ng liham sa dalawang lider para mapalaya at matuldukan na ang hinahanap na hustisya ni Mary Jane na mahigit 1 dekada nang nakakulong. Yan ang tinutukan ni JP Soriano. Nakangiting Mary Jane Veloso ang nakausap ng kanyang pamilya sa video chat 4 na araw bago magpasko. At nung magpasko mismo sa tulong ng Foreign Affairs Department, nadalaw nila si Mary Jane sa mismong selda niya sa Indonesia, kung saan halos 14 na taon na siyang nakakulong. Napakasaya po namin at nagkasama-sama po kami sa Pasko po. Kasi po, ilang taon pong hindi kami nagkasama-sama ng Pasko po. Sa kabila ng mga ngiti, sabi ng anak niyang si Mark. Stress po siya. Yung pumayat po siya, yung parang tumanda po itsura niya. Kasi po yung mga kaibigan po niya doon, mga nakakalaya na po. Binanggit niya yan sa programang idinaos ng pamilya at ng mga grupong tumutulong sa kanya sa tapat ng entrada ng Malacanang. Sabay sa pulong naman ni Indonesian President Joko Widodo kay Pangulong Bongbong Marcos sa palasyo. Tila pinaghihinaan na raw ng loob si Mary Jane at sunod-sunod ang tanong. Kailan daw po ba makakalaya? Makakalaya ba siya? Nakakulong na daw po yung talaga may-ari at nahatulan na. Ano raw po at bakit hindi pa siya matulungan makalaya? Ang tinutukoy na hinatulan ay mga nagpadala raw kay Mary Jane ng maleta pa Indonesia na hindi raw niya alam na sinidlan ng droga. Dahil diyan kaya siya sinintensyahan ng kamatayan ng Indonesia noong 2010, bagamat nabigyan ng temporary reprieve ng Indonesian court, kaya hindi muna itinuloy ang parusa. Giit ng kanyang pamilya dahil napatunayan na ng ebidensyang biktima lang si Mary Jane at niloko ng mga recruiter. Dapat mapalaya na siya. Kung meron lang sana kasalanan, hindi ako iyak na ganito, tanggap po namin. Ngayon wala po siyang kasalanan kaya pinalaki ko po yung aking mga anak na yun na matakot kayo sa Diyos. Mag-aabot ang pamilya Veloso ng 2 sulat kay President Widodo at kay President BBM para sa kanilang apela na palayain at mabigyan ng hustisya si Mary Jane Veloso. Sa gitna ng programa sa Mendiola, nahilo ang ina ni Mary Jane na si Celia. Bagamat nabigyan na ng paunang lunas, hindi na sumama ang pamilya sa paghahatid ng sulat sa Malacanang. Abogado na lang nila ang nagpa-receive nito sa palasyo. Sabi ng Department of Foreign Affairs, na-establish sa pagbisita ng Indonesian President ang pwedeng gawin kaugnay ng hiling na makatestigo si Mary Jane laban sa kanyang mga recruiter. Pwede raw ipadala ang mga tanong ng korte kay Veloso para masagot niya. Umaasa raw si Pangulong Marcos na ang pag-usad ng kasong ito ay mauuwi sa clemency o pagpapatawad sa kanya para makalaya. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Just in time for Valentine's Day ang kilig, nahatid sa pagbabalik sa Pilipinas ng South Korean singer at oppa na si Park Young-sik. Di lang sa kanyang fan meet excited ang K-actor, kundi sa ilang activities sa bansa gaya ng scuba diving. Makichika kay Aubrey Carampel. 네, 필리핀 팬 여러분 정말 많이 보고 싶었고요. Hi Filipino fans. It's been such a long time since I last visited here, and I'm really sorry for visiting this late. And since I'm coming here after a long time, I prepared a lot for you guys. So hope you guys expect a lot from me, and I hope many of you guys could come. February 17 pa ang kanyang fan meet sa Pilipinas. Pero excited na ang South Korean actor and singer na si Park Young-sik. Taong 2017 at 2019 pa, huling bumisita sa bansa si Young-sik para sa isa ring fan meeting. 우선 팬분들이 굉장히 열정적이었던 걸로 기억을 해요. 그래서 굉장히 좋은 기억으로 남고 있고. The fans were very passionate, which I was very happy to actually see them and interact with them.
And also the food was really nice. The weather was perfect as well. It actually gave me a feeling that I would not like to go back to Korea. Kabilang sa nilook forward ng Korean OPA ang makapag-scuba diving. 사실 뭐 좋다는 곳이면 어디든 좋겠지만 이번에 필리핀에 가서 사실 제가 길게 있어보지를 못했어요. For the Philippines, since there are very many good islands that I could visit in the Philippines, I could actually try fishing, scuba diving, and also many other stuff that I can try out there. So if there's a given opportunity, I would like to take a long holiday in the Philippines. Napanood si Young Shik sa K-drama na Strong Girl Bong Soon na ipinalabas sa Kapuso Network. Bumida rin siya sa Hwarang at Happiness. At bibida rin sa upcoming South Korean romantic comedy series na Dr. Slump, kung saan makakapareha niya ang kanyang The Heirs co-star na si Park Shin-hye. 사실 이제 이번에 닥터 슬럼프가 한국에서도 방영이 되는데 And I think this is the drama that I actually relate myself too much, and I laughed the most while actually filming it. So I guess you guys can expect much from it. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Hanggang 40 pisong minimum na pamasahe sa jeepney ang kwenta ng isang mambabatas para makabawi umano ang mga tsuper na bibili ng modern jeepney sa ilalim ng PUV Modernization Program. Ang sabi ng LTFRB, mas mababa ang babayaran kung bibili ng mas murang unit. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Umiiyak ang jeepney driver na si Philip Borata nang humarap sa pagdinig ng kamera. Ang kanya raw jeepney, inangkin ng sinalihan niyang kooperatiba. Kinasuhan pa raw siya at 3 iba pang driver ng 38 counts ng carnapping. Yung masangkalak lately, gusto nila kunin yung sasakyan sa amin dahil daw sa kanila kapangalan. May lapit ko dito sa inyong committee. Yung problema namin, kasi naghihirap kami dito. Gumastos kami. Sabi raw ng kausap niya sa LTFRB nang i-report niya ito, wala silang magagawa dahil issue ito sa loob ng kooperatiba. Pero sabi ng chairman ng LTFRB, wala siyang narinig na ganitong kaso at paiimbestigahan niya ito. Pinag-usapan din ang posibleng pagtaas ng pamasahe. Dinismiss na ng Transportation Department ang posibleng pagpalo nito sa 50 pesos dahil sa PUV modernization. Pero saan babawiin ang mga bibili ng modern jeepney ang 2.8 million pesos na ipambibili ng isang unit? Sa kwenta ng kinatawan ng One Rider Party List, kahit pabigyan ng gobyerno ng subsidy equity o tulong pinansyal ang mga bibili, kakailanganin pa rin nila ng 40,000 pesos na kita kada buwan. Hindi pa po kasama dyan yung fuel, facilities, cooperative management, maintenance, and other mandatory expenses. Wala pa po diyan yung dapat kikitain ng driver. More or less 1,500 to 2,000 pesos per day ang dapat nilang kitain. So approximately, Mr. Chair, a total of 7,000 pesos per day. At para mangyari yan, 30 pesos hanggang 40 pesos ang kailangan nilang singilin na minimum na pamasahe. So, hindi accurate. I would not say it is accurate on the premise na pag ang cost ng vehicle is 1.8 million. Giyit naman ng LTFRB, ang computation ng Land Bank para sa pautang ay nakabase sa kasalukuyang pamasahe. And I think that those who are in a better position to determine yung rate is si banks po. Ayon mismo sa Land Bank, 5 na sa mahigit 100 co-op at halos 50 korporasyong pinautang nila para sa modernisasyon ang lumampas sa deadline ng pagbabayad ng utang. Ayon naman sa Development Bank of the Philippines, mahigit 30 na sa humiram sa kanila ang hindi nakabayad ng utang na kabuuang 1.8 billion pesos. Tinalakay rin ang iba pang sumbong na nakarating sa mga kongresista. Gayon din sa kung anong mangyayari sa 38,000 jeepney na hindi consolidated dahil hanggang January 31 na lang sila pwedeng bumiyahe sa mga rutang kulang o walang consolidated na jeepney. Huhulihin nyo ba sila? Pag pumasada po sila sa daan po,
dahil wala na po silang prangkisa. Iyan ho ang magiging resulta po, Mr. Chair. Ilang beses uminit ang ulo ng chairman ng House Committee on Transportation dahil sa mga hindi masagot na tanong nila. Maraming mga membro ng korporasyon ay ng cooperative pinagtatanggal dahil ayaw sumunod. Ay wala kayong naririnig na gano'n na nangyayari. Samantalang kami, alam namin, sino ba talaga ang sasagot doon sa mga tanong? Kasi pinapasa nyo na yung mga sasagot doon sa mga iba't ibang tao. You know, you're giving me the impression talaga na hindi nyo alam itong programa na ito. Ang pagdinig, sinabayan ng protesta ng ilang transport group sa labas ng Kamara. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Matapos tila makulob sa hamog kahapon sa loob ng bago nitong andas, kamusta na kaya ang lagay ng puon ng itim na Nazareno? At nakatutok si Mariz Umali. Matapos ang halos 15 oras na traslasyon, nasa Adoration Chapel na ng Quiapo Church ang imahe ng mahal na itim na puong Nazareno. Dito muna siya aayusan bago ibalik sa likuran ng simbahan kung saan pwede siyang mabisita kahit hindi araw ng Nazareno. Masinsin din siyang iniinspeksyon kung mayroon bang bahaging nasira at kailangang agad makumpuni. Sa kabila po ng may mga ilan pa rin nagsikap na sumampa sa andas. Sa kabutihang palad, wala naman hong masamang nangyari sa andas. Buo po ito. Pero kapansin-pansing may mga bahagi ng paanan ng krus ang natuklap ang pintura na posibleng sanhiraw ng paglambitin at pilit na paghawak ng mga deboto. Yung kanilang paglambitin, yung pagkapit nila, talagang literal. Ito yung kinapitan mo no? Parang parang sa Biblia na mahawakan ko lamang ang laylayan ng iyong damit ay gagaling ako. So there is a big faith. A faith na hindi natin basta mahuhusgahan po. Ang simbahan po ay laging mapagpatawad po. Hindi po mawawala ang pagpapatawad ng simbahan sa bawat isa na lagi tayong laging may lugar para sa pagbabago. Malaking tulong daw ang tempered laminated glass case para mapanatiling ligtas at maayos ang puon. Pero titignan daw kung nagkaroon ng masamang epekto sa 400 taong gulang na imahen ang pag-moist o pamamasa ng salamin ng andas. I-check nyo rin kasi nag-moist nga sa loob, baka naapektuhan yung imahen, yung kahoy. So, generally speaking po, lagi may evaluation lahat. Yun pong hindi inaasahang pag-ulan at ang paghalo ho nito sa init ng liwanag ng ilaw, plus meron pa ho kami mga bulaklak doon sa loob, ang naging sanhi po ng moisture sa salamin. Pero ang isang lesson ho na natutunan namin yan, palalagyan na ho namin yan ng depugger. Marami raw mga leksyon natutunan kahapon at mga pagbabagong kailangan pa rin gawin sa mga susunod na traslasyon. Pero may tuturing daw na makasaysayan at pambihira ang 15 oras na prosesyon. At lalong higit na ibigay rin ang karampatang respeto at pagpupugay na naaayon sa mahal na poong Nazareno dahil sa bagong disenyo ng andas na ginamit para sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. May binibaby ang ERC. Yan ang sinabi ng isang senador kaugnay ng naganap na malawakang brownout sa Western Visayas. Nagkaisa naman ng mga lokal na opisyal sa Panay Island na dapat may managot sa krisis. Ang tugon ng komisyon sa pagtutok ni Mark Salazar. Di birong sakit ng ulo ang dinanas ng mga taga-Panay Island sa 4 na araw na brownout dulot ng pagbagsak ng kanilang electricity grid nitong unang linggo ng Enero. May mga natulog na sa labas ng bahay at mga negosyong hindi nakapag-operate, pati mga eskwelahan. Kaya sa pagharap ng mga lokal na opisyal ng Panay Island sa pagdinig ng Senado, giit nila meron dapat managot sa nangyari. For the first time, you have to sleep in plazas or barangay gyms or the esplanade because of prolonged brownouts, turning houses into hot ovens. Classes and work were suspended for 4 days.
City Hall services were interrupted and local businesses were greatly affected. Our local economy has suffered an estimated 500 million losses a day, or 2 billion in 4 days. We do not deserve this. No one deserves this. Find someone who is guilty and hold them accountable and let them pay. Thank you, Your Honors. Thank you, Mr. Chair. That's exactly what we're doing right now to find who is accountable. Mauulit ang problema, sabi ng mga gobernador ng Iloilo at Guimaras hanggat hindi sinusolusyonan ang matagal na nilang sinasabi. The completion of vital infrastructure like Phase 3 of the Cebu-Negros-Panay backbone and other ancillary civil structures to strengthen the grid. Otherwise, the blackout can happen again. So this is not new, this is recurrent, and this may be persistent. And I think it is high time that we have to resolve this as much as possible, as soon as possible. Dahil magkakaharap ang lahat sa Senate Committee on Energy hearing, umikot ang pagtatanong sa sino ang may sala. Ang Energy Regulatory Commission at National Transmission Corporation o TRANSCO itinuturo ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. The system operator did not issue any what we call significant incident notice regarding this tripping. According to the grid code, the SO is responsible for ensuring that the grid voltage is maintained within the normal limits. For the first incident, wala po kaming nakitang report na sinabit po nila. So naging pabaya sila dito. Kasi po siguro po, they were flowing from the appreciation that it wasn't a significant incident. Yun po yung... Kasi nga po stable daw. Sa kanilang depensa, sinabi naman ng NGCP na nung mag-power trip kasi ang unang planta ng 12:06 noong January 2, stable pa ang supply sa Panay grid. After the tripping of PEDC, the system remains stable. Normal po yung system, stable siya. Voltages, frequency are within limits, normal limits. Nung nag-trip yung Unit 1, dapat nataranta na sila, nagpanik na sila. Di ba? Eh hindi, para sa kanila, normal lang daw at stable. Ewan ko kung stable pa rin pag-iisip ninyo. Sabi pa ng NGCP, nung mag-trip pa ang 5 planta noong 3:10 p.m., nagtuloy-tuloy na ang pagbagsak ng buong power system at doon sila nag-report. Hindi naman daw nila sagutin ang pag-trip ng mga power plant. Yung maintenance, it's their responsibility to maintain their units. Hindi po sa NGCP. Hindi po namin mapipredict kung anong magiging plantang magtitrip. Binalingan din ni Senador Raffy Tulfo ang ERC sa aniyay malamyang pag-handle sa problemang ito. Parang takot pa kayo dito sa NGCP. O di sabihin yung diretso. Mali po yung NGCP, mali yung pinagsabi nila, hindi tama po yan. That's not acceptable. Parang binibaby-baby nyo pa ito. Hindi po sa takot po kami sa NGCP. Takot po kami na ma-challenge yung aming ongoing investigation. Kung matutumbok ang may sala, may multang 50 million pesos sa ilalim ng regulasyon. Barya ito, sabi ni Senador Sherwin Gatchalian. Dapat daw 3 billion pesos gaya ng perang nawala sa ekonomiya ng Panay. Pero para kay Senador Tulfo, tanggalan na lang daw ng prangkisa ang NGCP. Nananalig kami na sa isang body katulad ng Senado na dapat ito yung maging kumbaga last bastion of truth. Kaya nga in aid of investigation siya. So siguro baka lang kailangan lang namin mabigyan ng konting panahon para makapagpaliwanag. Bukas magkakaroon din ng pagdinig ang Kamara ukol sa Panay Island brownout. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Iniisip na po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang pagpataw ng penalty sa kumpanyang Meta dahil sa bagal umano ng pagkilos nito para labanan ang panloloko sa Facebook.
Sa gitna po ito ng babala ng isang grupo ng tech experts na posibleng lumala pa ang iba't ibang uri ng scam o panloloko online sa tulong ng AI o Artificial Intelligence. Nakatutok si Maki Pulido. Kung malala at talamak ang online scam gaya ng spam at phishing noong 2023, tingin ng Scam Watch Philippines mas lalala pa ito ngayong 2024. Padadaliin daw kasi yan ng Artificial Intelligence o AI. Dati, pag wrong grammar yung nagpadala sa'yo ng email, automatic na yan, scam yan. Ngayon dahil sa AI, ipapasok nila sa ChatGPT na gumawa sila ng letter. Dahil hawak pa ng mga scammer ang personal information mula sa mga nahack na ahensya tulad ng PhilHealth, mas realistic din daw ang scam. So hyper-personalized scamming techniques, phishing attacks ang mangyayari ngayon at kahit sino pwedeng maniwala. Kasama rin sa scam trend nitong taon ang paglala ng pagnakaw ng impormasyon mula sa iyong cellphone. Di na lang kasi pang text ang cellphone, pang financial transactions na rin. Kaya mas mainam daw na iwasan ang online transaction habang nasa pampublikong lugar dahil baka may nakatingin habang tinatype ang password. Huwag din daw gumamit ng public wifi at mas maging mapagbantay din sa inyong username at password. Iwasan po natin yung practice na sinishare natin sa ating better half, yung ating username and password. Mas lalala rin daw ang scam sa marketplace ng Facebook. Sa datos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, 13,000 ang verified complaints kaugnay nito mula lang noong November 2023. Reklamo ng CICC, simple lang naman daw na programming ang pinagagawa nila sa Meta pero wala pang aksyon mula sa kumpanya. Kung napatunayang nagamit sa isang scam ang isang IP address, dapat i-block na ito. Bagal nila kumilos eh. Supposed to be self-regulating. Yes. The problem is, dapat na-detect na nila yung IP nung person na nag-register. Example, na-identify na scam ito. Nag-appear bagong name, pero ang IP the same. They can do that. All they have to do is just block that IP. Dagdag ni Ramos, nag-iipon lang sila ng datos tungkol sa mga kakulangan sa sistema ng Meta at kung di pa aksyonan ay haharap ang Meta sa penalties and sanctions. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang Meta. Sa posibleng paglala ng scams, sabi ng mga eksperto, ang iyong sarili ang last line of defense. Kaya payo ng Scam Watch, magduda at i-verify lahat ng mga natatanggap na mensahe at email. Maging isnabera sa mga alok online tulad ng mga nakakaakit na trabaho o racket at huwag basta-bastang magpadala ng pera online. Kung sa tunay na buhay, hindi tayo namimigay ng pera kung kani-kanino, sa online po gawin din natin to. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Sa ating ulat panahon, magdala pa rin po ng payong kung may lakad bukas dahil nananatili ang posibilidad ng pag-ulan sa ilang lugar. Dahil po sa amihan, nakapagtala ng mababang temperatura kaninang umaga sa ilang bahagi ng Luzon. Kasama riyan ang naitala sa Baguio City na 16.6 degrees Celsius. 20 degrees Celsius naman sa Basco, Batanes, habang 20.5 degrees Celsius sa Tanay, Rizal. Pero kung may mga lugar na ramdam ang lamig ng amihan, maalinsangang panahon naman ang inaasahan sa natitirang bahagi ng bansa dahil po yan sa easterlies. Yun nga lang, kahit mainit, posible pa rin ang localized thunderstorms. Base po sa datos ng Metra Weather, may tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Quezon Province, Mimaropa at Bicol Region. May malalakas na ulan sa Mindoro provinces kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Sa Metro Manila, maging alerto pa rin sa biglaang pag-ulan o thunderstorms. Posible ring ulanin ang ilang bahagi ng Visayas gaya po ng Panay Island, Negros provinces, Cebu at Eastern Visayas. Sa mga taga Mindanao naman, maaring makaranas ng ulan sa hapon ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Sulu Archipelago. Tagumpay ang unang rotation and resupply o RORE mission ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea ngayong 2024. Yan ay sa kabila ng mga hakbang na naman ng China Coast Guard. Nakatutok si Dano Tingkungko. Binuntutan na naman ng mga barko ng China Coast Guard ang rotation and resupply mission ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea mula January 3 hanggang 9.
Pero tagumpay pa rin ang unang RORE mission ng taon. Ligtas na nakadaong sa Port of Buliluyan sa Batara sa Palawan ang BRP Cabra at BRP Sindangan, dala ang supplies para sa kanilang mga unit sa Kalayaan Group of Islands, partikular sa Lawak, Panata at Pag-asa Island. Ayon yan kay PCG Commandant Ronnie Hilgaban. Ayon pa sa Coast Guard, nakatakdang isaayos sa mga pasilidad ng PCG sa naturang mga isla ngayong taon. Kukunin yan sa dagdag na budget ng PCG para sa infrastructure development ngayong 2024. With regard po dun sa latest RORE mission natin, successful naman po sir na i-rotate po natin yung mga personnel natin na nagmaman sa island sa West Philippine Sea. And naging safe naman po yung pag-travel. With regards naman po sa pag-shadow ng China Coast Guard, sanay naman po tayo sa mga ganung situation. Ginagawa naman po natin to on a regular basis, kaya alam na po rin po natin yung gagawin. And wala naman po tayong dapat ipag-alala kasi nag-ooperate naman po tayo within our exclusive economic zone. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Dagdag sa dami ng sasakyan, ang iba't ibang nakahambalang sa kalsada na nagpapalala sa traffic. Sa ilang kalsada sa Maynila at Makati, hindi lang iligal na nakaparadang sasakyan ang sinita. Abay, meron ding rentahan ng e-bike at meron pang tiyangge. Nakatutok si Ian Cruz. Kaliwat kanan ang nakaparada sa Julio Nakpil Street sa Malate, Manila. Kaya kung rush hour, traffic lalo palabas ng Taft Avenue. Agad pinagbabatak ng Manila Traffic and Parking Bureau Motorcycle Unit ang mga sasakyang walang driver. Bawal daw kasing paradahan ng Nakpil Street maliban kung may dokumentadong permiso mula sa barangay. Kabilang sa isinakay sa tow truck ang motorsiklo ng gwardyang ito na bagong duty raw sa lugar. Nandun ko kasi ako sa loob, sir, yung kasama kong gwardiya, naano niya, yung motor niya po. Opo, Pagkatabi po yan, hindi ko na... Wala na po tayong magagawa dyan, sir, nandyan na po yan. Doon na lang po. Kasi may naniningil sa amin dito ng parking May naniningil naman dito. Kaya kumbaga, siyempre pag may naniningil, nagbabayad naman kami. Nung una pwede daw po dito. Kaya ngayon bawal dun sa side, kaya dito kami nakapark. Ay, hindi namin po sa barangay, one-sided parking daw po dito Sabi po nila, asa po yung papel na resolution nila. Kumbaga po, dapat nga... Hindi, dapat sila po pumunta sa amin sa opisina, ipasa nila yung resolution nila. Hindi rin nakaligtas ang mga nakaparadang unit ng isang rentahan ng e-bike, pati ang tiyangge ng mga damit na umabot na rin sa kalsada. Sorry po. May mga hindi na inabutan ng mga nagbatak ng sasakyan. Alisin na lang namin, sir. Sa kabuuan, 4 na 4-wheel vehicles, 7 e-bike at 9 na motorsiklo ang nabatak. 5 naman ang naisyuhan ng tiket para sa pagiging sagabal sa kalsada. Babalikan natin. Tapos, papuntahan ko sa barangay, kakausapin namin ng barangay. Sa Pasong Tamo Extension sa Makati, traffic din tuwing rush hour dahil sa mga nakaparadang pribadong sasakyan sa direksyon ng Taguig at mga pampublikong jeep sa direksyon ng EDSA Makati. Kung susundin po talaga natin yung batas, no parking po ito. Kaya nga po nagpapadala po kami ng towing para po mahila sila. May eskwelahan dito, yung mismo yung nag-gusti ng traffic minsan. Kasi dalawang eskwelahan dito ng private Ang Public Safety Department o PSD ng Makati wala pang pahayag ukol sa pagiging sanhi umano ng mabigat na traffic ng 2 paaralan sa lugar. Nakakaapekto rin daw sa traffic ang konstruksyon sa kalsada at imbornal. Ino-operate din daw nila ang mga jeepney pumaparada sa hindi tamang lugar. Kung walang gagawin sa traffic sa Metro Manila, papalo sa mahigit 9 bilyong piso ang mawawala sa bansa kada araw pagdating ng 2027 ay sa tansya ng Japan International Cooperation Agency. Nasa halos 5 bilyong piso na yan sa pinakahuli nilang datos noong 2020. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Sunod-sunod na proyekto ang nakalinya para kina Marian Rivera at Dingdong Dantes. At bukod sa comeback ng Jose and Maria Zabongang Villa, si Marian makakatrabaho pa ang direktor ng Firefly. Makichika kay Aubrey Carampen.
Sa exclusive pasilip sa GMA Integrated News sa set ng bonggang comeback ni Kapuso Primetime King and Queen Dingdong Dantes at Marian Rivera sa Jose and Maria's Bonggang Villa 2.0. Kitang-kita ang excitement ng cast ng Kapuso sitcom na muling nagkita-kita sa kanilang first taping day. Sobrang na-miss namin ang isa't isa kaya kanina nung dumating kami parang hindi naging 1 year and 8 months, di ba? Parang kahapon lang. Team bonding namin dito, sobrang solid talaga. Tsaka ang saya talaga nila kasama. Sila ang may diferensya, hindi ikaw, hindi tayo. Sa bagong season ng Dongyan sitcom, may bago ring twist. Dahil si Jose na karakter ni Dong naman ang nakakakita ng mga multo. Sino itong mga nagpa-party-party na to? Wala namang katao-tao. Kanina pa lang, may isa eksena kami na may ginagawa siya. Tawa na kami ng tao sa likod. So sabi ko, ibang dingdong naman na makikita nila. Medyo kakaiba para sa akin ang karakter na ito ngayon. Exciting! At may bagong karakter din na aabangan, gaya ng role ni Mamang Pokwang. As usual, baliw-baliwan na naman mga role ko dito. Hindi, magdadagdag ng saya. Di kakompetisyon ko sila sa kanilang bonggang bilya. Meron din akong ganyan. So, kakompetisyon ko sila dyan. Muli namang mapapanood ang original cast na sina Benji Paras, Pecto, Johnny Revilla, Charmaine Buencamino, Hershey Neri, Lujud Gonzalez, at si Pinky Amador na may breather daw sa pagiging kontrabida sa Abot Kamay na Pangarap as Moira. I super love comedy. Nagugulat sila kasi nasasanay sila na ay pang drama lang yan, ay pang kontrabida lang yan, ay pang ganito lang yan. Happy raw ang Dongyan na balik sila sa pagpapatawa matapos magpaiyak sa kanilang 2023 Metro Manila Film Fest entry na Rewind. Thankful daw sila sa suportang natanggap ng movie na isa sa top grossing film ng MMFF. Pero babala nila. Maging mindful tayo dahil marami ring mga piratang umiikot, di ba? Sana po wag niyo pong i-share, lalong-lalo na tangkilikin dahil isa pong krimen ang pag-share ng mga ganitong klaseng mga material. Looking forward na rin daw silang mapanood abroad ang mga kalahok na pelikula sa Manila International Film Festival sa Amerika. Si Maria naman, excited na rin daw sa nalalapit na pagpapalabas ng upcoming Kapuso fantasy series na may guardian alien. First time daw kasi silang nagsama ni Maria Clara at Ibarra and Firefly director na si Zig Dulay. Marami pa kaming magagawin at excited din ako na i-share yun sa kanila. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.